Hello beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. And our vlog today is about my Robidona. Ayun, nag-stem rot. Bakit naman kaya nag-stem rot? Hindi naman ako nagdidilig dyan. Ano kayang problema nito? Just kiss naman. So, update na din sa iba kong succulent dahil yung iba nag-etiolate and may Robidona kumupas na din siya kasi nandun lang siya sa brightly shade, tapos nag-sunburn kasi kaya hindi ko pinapaarawan pa. Anyway, ichichismis natin yan on my vlog today. So, howdy! So, kinat ko na to guys. Ito yung pinakamalaking purple delight ko. Ayan. So, kinat ko na siya. And then, yun. Planning to make, more purple delight. Pero, ang dami nang nakalagay sa plant rack na ito. Ayan. So, ito, waiting na lang din na patubuin. Kasi nahihirapan na din yung aking Bianca dito. Ayan, nakaganyan na kasi siya eh. Diba? Naghahanap na siya ng sun. So, this is my propagation Bianca. Ayan. Bianca yan. So, dyan lang siya kung nasaan siya ngayon. Tapos to, nag-cut lang ako ng super bomb. Kasi natatakpan na nga din siya dito. So, hopefully, mag-babies pa to ng marami. So, nag-etiolate itong aking Morning Beauty. Nandun kasi siya sa rack na nasa shaded. So, pinaaraw ko na siya. Ayan. So, this is lack of sunlight. Kaya siya ganyan. So, this is stem rot. But I think this is due to insect problem. Kasi, hindi ko naman dinidiligan tong Robidona ko na to. Pero, bakit siya naging ganito? So, commonly na nakikita ko talaga na nagkaka-stem rot sila. Tapos, pag gupit ko, merong mga insekto. So, pwedeng from the insect talaga, kinakain nila yan. Kaya sila nagra-rot. So, hindi ko tinutubigan tong Robidona na to kasi very watery yung kanyang mga leaves. So, ako kasi, pag nagtubig, via observation lang ako. So, ayun, kailangan ko lang gumamit dito ng insecticide and I would use the, Sevins. Tapos, eto rin, nag-i-start na din siya. So, ikakat ko na lang din to save my two big Robidona. Ayan. So, nakikita nyo, itim siya, pero dry. Hindi naman siya sunburn kasi hindi rin siya naaarawan dahil nakatakip yung leaves niya. And I think this is also insect problem. So, ayun. For the safety, gagamit na nga lang talaga ako ng insecticide. So, this is Sevin. The preparation, I will put the description below yung ginawa kong vlog dati. At doon nakalagay yung mga don'ts and ano ba yung mga dapat i-consider sa insecticide. So, wala yung tabo. Pwede siyang pandilig, pwede siyang spray. Usually, I do spray. But today, ganito na lang. Ayan. So, dapat naka-gloves tayo pero madalian lang tayo. Basta ingat-ingat na lang, hand washing na lang ha. Ayan. So, kapag natalsikan kayo nito or hinawakan nyo to, mainit siya. Tapos, this is for leaf propagation. Hopefully, ay mag-propagate. Ayan. So, hindi makalapit yung mga langgam.
Pwede nyo itong ipandilig, pwedeng prepared for spray. Pwede nyo din ito mismo ilulubog nyo doon sa inyong soil. Ayan. So this one, apektado tong part na to, but looks okay naman. Kapitin pa natin. Baka mabuhay pa. Sayang naman kasi. Yan, lagyan natin sila dito. So, ayan po ang aking update sa aking Rubidona. Nag-stem rot pero insect problem pa din kasi nakita ko na madami ding langgam na pumupunta sa kanya. So, nagduda na din po ako kasi yung aking Black Prince tsaka yung Rumba ay nagkaroon nga ng stem rot tapos yun, insect problem. Kinain ng insect yung kanyang stem. So, ayun, binotoy sa ball din sa inyong mga succulent, lalo na sa stem nila. Pag nangitim na, ikat nyo na agad. Ayun. So, I hope may natutunan kayo sa ating vlog today and hindi ko lang maharap talaga yung pag-i-insecticide. So, next, ipa-vlog ko pa rin yan. And thank you for watching and see you on my next video at everything nice at Mitch Succulent Love, your nurse plantita saying God bless at lagi mag-ingat!